Hello everyone! Hello mga kasari! Welcome back ulit dito sa aming Minimart, sa Lynn's Minimart. And welcome back ulit dito sa aking page and then sa aking YouTube channel. To all my viewers, I would like to say thank you to everyone who continue to support me in my journey as a vlogger. Thank you so much for watching and supporting my videos. For today's topic, I would like to share kung update ko ano nangyari dito sa aming store 2 months after the store renovation. Okay, the first month is yung after na mag-reopen yung store namin is July, no? July is also a good month. Then August comes, yung ibang mga negosyante pag August, akala nila na hindi maganda yung August kasi nga ghost month. But for us, napakaganda kasi kahit rainy seasons and bumabagyo, maganda pa rin yung sales namin at nabit ko pa rin yung quota ni Marimart, which is actually triple. Nescafe Creamy White. Ilan po? Yeah. 7. Thank you. Which is actually triple yung quota. Okay, and because of that, I am thankful kasi nga nabit namin. Okay, so gaano ba kahalaga yung quota, no? Gaano ba, kumbaga parang gauge ko kasi to kung kumusta naman yung performance ng store. Okay, kumbaga ikaw as kasari, ikaw yung owner ng store mo, di ba po, nag-gauge tayo kung paano nag-perform yung tindahan mo in terms of sales. Okay, syempre pag ikaw nakakakota, ikaw namimit mo yung mga sales target mo, 'di ba? Lahat tayo may nagsi-sales target, gumagawa tayo ng sales goal o sales plan. Pag nahihit mo yun lagi or nalalagpasan mo yun lagi, ibig sabihin doon, maganda yung takbo ng store mo, ng sales ng store mo. So ibig sabihin doon is na ma-manage mo ito ng maayos, nag-operate yung store mo ng maganda, wala masyadong problema. Okay? So, yun yung isa sa gauge ko kung bakit mahalaga yung sinet na quota ko ay nalalagpasan ko pa. Kasi nga, isa yun sa reason, isa yun sa palatandaan ko na efficient or na ma-manage ko ng maayos yung store namin. Okay? And since si Marimart yung supplier natin for this after the store renovation, or before pa naman sila naman yung aking supplier, then after ng renovation sila na talaga yung #1 supplier ko. Marami nagtanong kung ano yung advantage kay Marimart, ano yung disadvantage. Okay, alam naman nating lahat, no, sa mga nakapag-open na ng app na kay Marimart is per box. Okay, so yun yung kaibahan nila sa mga ibang supplier natin na nagbe-break case. Okay, so yun actually may disadvantage pagka ganun, may advantage. Pagka per case kasi mas mababa ng konti. Pero pag break case kasi is, for example, si customer ay kulang ng pera. Maliit yung pera niya pero gusto niyang makabili ng maraming variations or maraming items. So, paunti-unti pero maraming klase. Pero, compared mo pag per case, no, na ilang case lang ang mabibili mo. Pero, ang kagandahan lang nito is because dahil sa trending na bigas ni Marimart, doon talaga ako maganda yung kita ko for August. Kasi, imagine nyo guys, kung hindi ako nagkakamali, naka 60 sacks ako ng bigas for the month of August. Okay? Dati, ang bigas ko lang ay 1-2 sako per week, ano? So, imagine mo lang yun sa isang buwan, mga 8 sako lang yun na-order ko kay Marimart. Pero ngayon, since ginawan ko siya ng promo or ng pakulo dito sa store, last August ay nakapagbenta ako ng 60 sacks of rice. Okay, so September 1 ngayon,